tradisyon ho sa ating church na naalala ang ating mga mothers and fathers at ating pusang may pinapanalangin. Nais kong tawagin ang mga fathers dito sa harapan. Lahat ho ng mga may asawa na niyang tumayo dito kahit paano na kayo. Yan, mga lalaki may asawa is coming from bibicturan mo tayo, bibicturan. But, sino ba mga merit dito? Merit? O, lahat ng merit, mami na ho kayo. Wala na ho ba? So, ito mami na lang namin ba? Yan. Ito, at napanalangin po natin ang ating mga brothers, conference ako. Okay. Balita ko, may mga gift kayo sa amin. Bigay nyo pa nga yung gift nyo para ebidensya, bibigyan natin. Yung iba basta mayroon. Ha? Yung iba. Yung iba? Kasi yung iba, kantikat lang daw, hindi nagbigay ng mga ubig. Ano? Ano pa rin ito? Ano sa'yo pa? Sa'yo ka? Sa'yo sa akin. Pagtabo na natin. Di ba? Bigyan na lang natin. Para yung mga ayan ko eh. Ayan. So, pagkaya ko ngayon. Ito ko na, tabi ko isa. Ayan yan. Ayan. So, sige ho. Ayaw ko na-pray mo natin. Ating mga kalakihan. Aming kapilang Diyos, sa mabalang mahal, salamat po sa inyong pagdatingan, sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya man na inyong nagdal sa iglesia na ito, sa lahat naman sa mga ama ng kahanan, ang galang po ninyong mga kilala sa mga Diyos bilang ang kanilang ipagpagpas, at lagi po mga spiritual leaders sa kanilang mga kahanan, mga sinipat na bauhan, at pagpapala sa inyong iglesia. Ngayon po niya habilin mga fathers and mentor na sa aming harapan. Mga pagkawaran ng isang biyaya, pagpapala sa kanilang buhay, pagkagawin niyo po ang mga karanungan sa kanilang pagkikiret sa kanilang mga pamilya, pamumunan sa kanilang mga pamilya. Ang pinapanalangin pa ang kalusugan ng bawat isa. Isa na po ang kanyang ituloy ang malupang katawan at ang pagbigto po ang sa inyo. Ganun po ang mga kalagayang mga pinansyal. Ano po pinapanalangin ng mga bawat provider ng pamilya man. Away pagkawain nyo sa kanilang mga trabaho. Patuloy na manatili ang kanilang mga trabaho. Hindi po ang mga engage sa negosyo. Sana po pagkawain nyo ng mga kabuhayan. Mahigit matulong sa kanilang mga kailangan. At mga thoughts ng kawain. Kawain ko ang bawat isa namin, bawat anak, mga asawa, kawain, at mga kapatid, mga ito, maraming salamat sa mga may community. Kaya naman kayo sa mga ako rin, magagano yan. Okay, thank you very much. Brad, mayroon nandito kaso maingay kay. Hindi na ibibigay. Okay, thank you very much. Parang merong bagyo, ano? Bagyo Megay. Alam nyo, meron daw tayo mga yero dyan eh, courtesy of the women's group. Ang problema lang, hindi mo kaya nagay yung meron dahil hindi mo sapat yung paglalagyan. Nakikita ko po na panahon na para as soon as possible, kaya ilagay na po natin yung mga yero na yan para ma-secure yung ating mga bata ang tututuan dito labas. But at the same time, I'm fully aware na yung time and offerings po natin,
naiipon every month, ay halos sapat po lamang sa operation ng ating simbahan. Kaya, ang naisip ko pong solusyon dyan, na hindi mo mapupumiso yung ating monthly operation sa bawat ng offerings. Kung nakikita ko paraan na mabilis po natin may mabubungan ng labas, magkaroon mo tayo ng sacrificial offering. So, ako po yung nananawagan sa ating mga members kung nais mo participate. The Lord is talking to your heart right now. Kung gusto mo ninyong contribute in a sacrificial way para sa magpapabubog ng sa labas, meron daw tayong euro, kailangan po naman natin i-prepare pa na ang process. Siguro, mga 20,000, matatapos po itong cycle ito. Ano ko lalabos mo dyan, para malagay pa dyan sa So, willing po kayo na mag-sacrificial offering. Yan po yung welcome po natin. You can approach me personally, or you may put your sacrificial offering. Yan ang ating mga offering envelope. Meron pong nakasulat dyan na tithe mission. So, if it's the tithe, huwag nyo nilagay na ito sacrificial offering at tithe na yun. So, sabi sa Biblia, do all things decently and in order. So, meron pong proper designation ating mga pinagkakaloob. Kung ito ikatel sa inyong kinikita, that is called tithe. At kung gusto po nyo ilagay sa mission, at the present, meron tayong mission sa Bangalin. Magtumang ko tayo sa dalawang missionary sa Ibaras, sa isa na yung Mamaylan, at meron po tayong outreach sa Banza. So, yung mission expense po natin, yung natin yung buwas mission offering. At meron nakalagay dito na church project, siguro dyan natin ilagay sa church project. Ang inyong sacrificial offering. So, if you want to give para sa project po natin sa tutubong sa labas, ilagay niyo dyan sa portion ng church project. At huwag po kayo mag-aalala, hindi ko ibubunyag yung mga kawalan. Yan ang ating rule dito sa church na do it silently. Tanging Panginoon lamang ang nakakaalam. At ako siguro, gusto mag-approach personally. Dahil pagka yan po yung bitrodcast po natin, mawawala naman kayo ng reward sa langit. Sa Israel. Di ba? So, maganda po na tanging Diyos mo lamang ang nakakaalam. At ang Diyos ang nakakaalam ng limit. He will reward us openly someday. So, yung mga ating po ng bitrodcast. So, if you want to participate, contribute, sacrificially. Ano yung pa sacrificial? Ano mo yan? Masakit yan. Kasi sacrifice eh. Di ba? Kaya nga, sacrificial offering. So medyo masakit sa bulsa yan. Masasaktan kayo. Kasi yung supposed to be normal na magandang takbo ng buhay ninyo, nababudget ninyo, sanay kami sa ganyan, medyo mababago yan pagka ng-sacrificial offering. Pero makapalit naman yan, nakakashare kayo sa sufferings ng Panginoon. Because you also sacrifice for our sake. Yun lang sa kanya, dumudugo siya, sinaksak siya, pinako siya, kaya tayo, yun lang naman, magugutong siguro tayo ng konti o mababawasan ang merienda natin, at kulang naman maging kapalit na ng sacrificial in our part. So, I encourage, each one of us, willing po na contribute sacrificially sa ating project. You can approach me personally and or just limit po sa offering every service. Tuwing service po tayo. Gusto po din gawin yan. Meron kayo sacrificial offering. Gawin po lamang ninyo. Church project. At pinopost naman po natin sa report natin, kung ilan ang collect mo natin at yung mga expenses. Okay, tayo po yung magpatuloy sa ating kawain sa mga ito. Uli ko natin tunghayan ang ating mga ideas sa aklat ng Thessalonica. Sa Thessalonians, hindi natin natapos basahin ang ating scripture passage, the text this morning. Basahin po natin naman ang 2 Thessalonians 2, 1 to 10.
Kaninang sa ating Sunday School, nabasa natin ang Daniel 9, 24 to 27. Nabanggit ko na ang Antikristo, siya po ay napaka-espesyal na individual. Paano mo natin nasabi? He belongs to the human race. He is a member of the human race. Pero, hindi pa man siya lumilitaw, at hanggang ngayon hindi pa siya lumilitaw, pero meron siyang special mention. Old Testament time pa lang. Diba? Kaya ganun siya ka-special, no? Quote-unquote, word is special. Kakaiba siya, kakaiba. Kasi hindi pa nga siya lumilitaw. At hanggang ngayon, 2011 na, hindi pa siya lumalabas. Pero Old Testament pa lang, meron ng prediction tungkol sa kanya. That's Daniel chapter 9, verses 24 to 27. No? Yan siya ka-special. He will be ahead of Satan. 1,000 years ahead of Satan. Doon sa lake of fire. Revelation 20 and verse 10. Paglagay kay Satanas sa lake of fire, nandoon na si Antikristo at ang false prophet. 1,000 years ahead even of Satan. And he's a member of the human race. No? At sabi ng mga Bible writers, ang kanyang sistema is already at work during the time of John the Beloved, during the time of the Apostle Paul. Kaya mas lalong laganap na ang sistema ng Antikristo sa mga panahon ito. Kung tayo po yung umiiral na sa mundo, ang sistema na kumikilos ay ang sistema ng Antikristo. Bakit sistema ng Antikristo yan? Ang sistema ng Antikristo ay ang laban at ang gustong isuplant, gustong palitan ang Diyos. So we're now living in a world where as much as possible, people don't like to involve God in their life. Ayaw nilang kasali ang Diyos. Gusto nila sila na ang maging Diyos. Yan po ay sistema ng Antikristo. At ano ba ang sistema ng Antikristo? Ito yung sistema ng talaban sa Diyos. Against. From the word anti, dalawa yan, against or opposing. And another meaning for the word anti is supplant or instead, in the stead of. Sa halip na ang Diyos, sarili natin ang kapalit. At ang Antikristo, sa halip na kilalanin ang pagka-Diyos ng Diyos, papakilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos. That is a system of the Antichrist. According to Paul, he's already at work. At yung mga nangyayari din sa paligid, sa ekonomiya, sa mga paglaganap ng internet, paglaganap ng mga smart card, SIM card, lahat ng klase ng card, credit card, health card, national ID, social welfare ID, medical card, lahat yan kapatid, that points to, or that leads to a time na lahat po ay consolidated, globalized. And there is a move towards that direction. Malakas ang panawagan. Panahon pa ni George Bush, nananawagan siya ng pag-iisa ng buong mundo. Panahon pa ni Carter, nananawagan na siya ng pag-iisa ng buong mundo. At sa mga panahon ito, si Obama, nananawagan ng pag-iisa ng buong mundo. At sabi nga ni Henry Kissinger, the alternative to the globalization, to the one world order, to the new world order, is chaos. Pag hindi nagkaroon ng isang gobyerno ng buong mundo, anarchy at gulo ang kalabagasan natin. So malakas ang panawagan niya yan. And that will happen at the time of the Antichrist at ilog na ang panahon para sa kanyang pagdating. Dahil meron lang po mga perasarasyon para sa kanyang panahon. 2 Thessalonians 2:1-10. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him. So this is the rapture. That ye be not soon shaken in mind or be troubled, either by spirit, or by the word, or by letters from us, as that the day of Christ at hand. Hindi pa dumating kami ng Panginoon ng before ng pagdating ng Panginoon. Let no man deceive you by any means, for that day, the appearing of the Lord Jesus Christ, shall not come except there come a falling away first, and the man of sin be revealed, the son of perdition,
who opposes and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things, and now you know that what will hold them, that he might be revealed in his time. So meron pong nag-withhold, pumipigil para siya makayag. For the mystery of iniquity doth already work. Umiiral na ang misteryo ng kasamaan. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way, referring to the Holy Spirit. Yung pong pronoun dyan na he, who lets, or letteth, yan po ang banal na Espiritu. At ang ninyang ginagawa sa panahon ito is, he letteth. Ano ba yung letteth or let? It means prevent or restrain. So yung nagre-restrain, hindi yung pumapayag. Kasi pagka English word, sa ngayon, ang kukonsultahin natin, the word let means allow. Pero during the time of King James, kasi itong English Bible, itong English ng Bible natin, this is a very old English. About 200 to 300 years old na ang English na ito. Kaya meron mga word na nag-evolve na, iba ng meaning. Kagaya ng prevent. The word prevent means to go ahead. At itong let means to prevent and restrain, pigilan. Yan po yung ilang mga pagbabago. The strongest word 300 years ago for love is charity. Diba? Kaya sa 1 Corinthians 13, charity never faileth. There are three that are in heaven. There are three great things, love, faith, and hope. But the greatest is charity. That is charity. Because during their time, charity is the strongest word for love. So nag-evolve ang English word. So itong salitang let means prevent or restrain. Kaya itong sinasabi sa verse 7, verse 7. Only he who now letteth will let. So nag-prevent o pumipigil para mahayag na itong Antikristo o ang banal na Espiritu. No? Pero balang araw, kukunin din ang banal na Espiritu. Meaning, titigil lang kanyang pagkilos at pagpigil dahil sa po'y babalik na sa langit. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. And then shall the wicked be revealed. So kung si Kristo po'y ma-reveal sa kanyang Revelation, part 2 of the second coming, because he is the Antichrist, he will also will pose to be the Christ, he will pose to be the Messiah also. I-reveal din niya ang kanyang sarili, kagaya ng Panginoon. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan. The Antichrist is not Satan, but the Antichrist will be possessed and totally controlled by Satan. The Antichrist is a member of the human race. Pero napaka-special na tao. Pero siyang special mention even Old Testament time. At ano ngayon, wala pa rin siya. Pero dina-mention na siya ng mga New Testament writers. Verse 8, but he is a doomed and defeated foe. And then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders. He's a good orator. Magaling siya manalita. Lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Sa mga believers, they will be swept away sa kanyang mga pandaraya. So as I said, there are about 25 titles for the Antichrist that are commonly used is the man of sin, the son of perdition, according to 2 Thessalonians chapter 2. The man of sin, the son of perdition. The Revelation 31 is the first beast. So yung unang-unang beast na lilitaw mula sa dagat, the first beast. And that's the first of the Antichrist also. So then yung binabanggit the little horn sa Daniel chapter 7 and verse 8. The little horn, the first beast of Revelation 31. The son of perdition and the man of sin in 2 Thessalonians chapter 2.
So, I already told you the meaning of the word Antichrist. It means against or it's in the stead of Christ. Why? Because he will seek to be a substitute for Christ. Christ is the Messiah, the anointed one. And he will claim to be the Messiah as well. So, alam niyo po itong word na Antichrist, it is only mentioned 4 times in the Bible. 4. Yung mismong English word na Antichrist. And all of the mentions, are recorded in the book of John. 1 John. Meron sa 1 John chapter 2. Una, verse 18. Tapos, verse 22. And also in 1 John chapter 4. And verse 3. And there's another mention in 2 John verse 7. Pero mga kapatid, lahat ng mga na-mention na word Antichrist ni John the Beloved, he is not referring to the actual person. But he is referring to the principle na kumikilos na contemporary. Ka-contemporary niya, meaning nung kapanahonan niya, meron ng mga nag-aasta na parang Antikristo. Why? Because these people deny the Lord Jesus Christ. They deny that He is God who came in the flesh. They deny His deity. Dahil yan ang Antikristo. He is against, He is opposing. At meron ng mga kapanahonan ni John the Beloved, meron ng mga nagpapakilalang false Christ. Nag-a-assume na sila ang Kristo. Therefore, they are Antichrist in essence. In effect, para sila mga Antikristo. They claim to be the Christ. Parang si Kiboloy ng mga panahon ito. He claims to be the Son of God at par with the sonship of the Lord Jesus Christ. Ay, parinig niya. May 50 dyan sa internet. Parang lang si Kiboloy, Parang si Kiboloy ngayon na nag-claim na He's the Son of God. Okay? So, yan po ang mga 4 verses wherein the English word Antichrist is mentioned. But Apostle John was not referring to the actual person. Ganon din si Apostle Paul na sinasabi niya na the mystery of iniquity is already at work. He's referring to the working of the Antichrist, pero he's not yet referring to the actual Antichrist na dumating na. Dahil sabi niya, marireveal pa lamang siya. Kaya sa mga panahon ito, mga kapatid, marami nang tumatakbo, nagpa-function, nag-ooperate na alinsunod sa sistema ng Antikristo. Ano ba ang Antikristo? Against, opposing all that is called God, and at the same time, they want themselves to be supplanted as God. They want God to be supplanted, At gusto nilang kunin ang posisyon ng Diyos. Gusto nila na sila ang papalit sa Diyos. Okay. So let's talk about the coming of the Antichrist. Kailan po ba ang coming ng Antikristo? Sabi dito, he will make his appearing in history at the beginning of the 7 years tribulation. Now, I'd like to refresh your mind, sa ating pong timeline. Balikan po natin, sariwain po natin ang ating mga isipan. Saan ba itong 7 years tribulation? Kunyari, ito ang year 2011. At hindi po natin inasahan, dumating na ang Panginoong Yesus. And that is the rapture. Rapture is from the Latin word rapere, which means caught away, or catch away. Catching away. Pag kinakatch, mabilis yan. Kasi in the twinkling of an eye, isang mata, wala na mga Kristiyano. You will all be taken away. Kaya mararapture will be caught away, And then, pagka tayo po'y na-rapture, ang mundo po ay papasok sa 7 years tribulation. So, kailan a-appear ang Antikristo? Dito, sa simula ng 7 years tribulation. Hanggang saan ang buhay ng Antikristo? Hanggang sa dulo ng 7 years tribulation. Dahil paghagis kay Satanas, pag inihagis si Satanas sa bottomless pit,
Mabuti pa si Satanas dahil after 1,000 years, siya ay i-release. Pero ang Antikristo, pag siya po inihagay sa lake of fire, hindi na siya i-release. Nauna pa itong Antikristo na mapupunta sa lake of fire kaysa kay Satanas. Dahil si Satan, dito siya sa bottomless pit, pero i-release pa siya after 1,000 years. And he will deceive people for the battle called Gog and Magog. Pero itong Antikristo, pag-agi sa kanya, at the end of tribulation, sa lake of fire, wala na siyang release. So 7 years lamang exist ang 7 years lamang mamumuno itong Antikristo. Maring sinanak na siya, maring buhay na siya. But he will make his appearance at the age of 30 dahil he is the Antichrist. Popopehin niya ang Panginoon. He will be the pseudo-Christ. He will be revealed and he will appear at the age of 30 because the Lord appeared at his public ministry at the age of 30. Ang Panginoon gumawa ng mga miracles, gagawa rin siya ng mga miracles. I do not know if he belongs to the Hebrew race. Hindi ko pa masya niya. Ano? Kung ang Panginoon na-resurrect, siya rin mare-resurrect. Mare-resurrect din siya. Magkakaroon siya ng deadly wound, ikamamatay niya. But what the world watches, magugulat sila dahil muli siyang mabubuhay at lalong sasampalataya ang mundo sa kanya. Ano? He is the master deceiver. Okay? So he will make his appearance in history at the beginning of the 7 years tribulation. And just as Christ is going to be revealed, siya rin po ay binabanggit na marireveal. And there are certain things before that will happen. Bago lumitaw ang Antikristo, dito sa 7 years tribulation, there are 3 things that will happen. Ano? Ano muna yung mga tatlong bagay? Alam niyo po, dapat nating ito. Dapat tayo maging pamilya sa mga events nito. Bago lumitaw ang Antikristo, ito muna ang mga mangyayari. Una, magte-take place muna ang rapture. Wala muna tayo rito kasi pagka hindi pa mag-rapture, papasok tayo ng tribulation. Ano? At hindi ko papayagan ng Panginoon niya na magsakar tayo sa tribulation. Dahil sabi ng Panginoon, at the rapture, the Lord will sound the trumpet, and all the dead in Christ shall rise first, and then we which are alive that is coming will be caught up together with them to meet the Lord in the air. Tsaka matatagpuin natin ang Panginoon dyan sa alapaap. At ang mundo naman po ay papasok sa 7 taong kapigatihan. So bago lumitaw ang Antikristo, mara-rapture muna tayo. At ang maniniwala po natin sa rapture is rapture of the saints, not rapture of the church. Hindi mo rapture of the church ang ating maniniwala, kundi rapture of the saints. Because there are saints who do not belong to the Lord's church. At ano ba ang mangyayari? Bago dumating ang Antikristo, the Holy Spirit will be removed. Removal of the Spirit. Dahil ang nagbi-minister ngayon sa atin dito sa sangkalupaan ay ang banal na Espiritu. Sabi natin inaawit, the Comforter has come. Saan? Dito sa lupa. He indwells every believer. Siya'y nananahan sa bawat mananampalataya. Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 6? Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you. In you. Nasa inyo, banal na Espiritu. Ephesians 1:13, we are sealed by the Holy Spirit. Itatakan tayo ng banal na Espiritu. Do not grieve the Holy Spirit na nasa inyong mga katawan. So nasa atin ngayon ang banal na Espiritu, nananahan sa bawat mananampalataya. At ano po ang kanyang ministeryo sa mundo nito according to the book of John? He restrains, He convicts, He rebukes the world of ungodliness. And He restrains the evil one. Pinipigil po niya ang kasamaan. At pinipigil pa niya ang paglitaw nitong Antikristo. Hanggang sa ma-accomplish ang mga plano pa ng Panginoon na gustong ipagawa sa kanyang mga iglesia. Ano? Pero bago lumitaw ang Antikristo, mga kapatid, pag marireveal na siya, pugun muna ang banal na Espiritu. Pipigil na kanyang pigil. Kaya pagka wala na ang Holy Spirit, mga kapatid,
Ano mangyayari sa mundo? Unprecedented iniquity. Unprecedented crime. Meaning, walang president. Ang klase ng gulo, klase ng kasamaan na mangyayari, grabe, bakit? Wala ang banal na espiritu na pumipigil sa mga kasamaan. Can you just imagine, mga kapatid? Kaya nga, hindi pa ganun kagrabe ang kasamaan. Ano? Pinipigil pa ng banal na espiritu. Tayo, nagagrabehan na tayo sa ginawa ng mga patuhan. Nasisindak na tayo sa mga ginawa ng mga nagmamasaker. Na ginawa ni Pol Pot, ginawa nila Mao Zedong, ginawa nila Stalin. Namamangha na tayo dyan. Pero yung mangyayari, mga kapatid, sa tribulation, wala pa yun. Mas grabe pa. Dahil wala na ang banal na espiritu para pigilan pa ang kasamaan. Saan natin mababasa yan? 2 Thessalonians chapter 2 and verse 7. For the mystery of iniquity that already worked, only He, the Holy Spirit, who now letteth or prevents, will let or will prevent or will restrain until He be taken out of the way. He, the Holy Spirit, will be taken out of the way. At pag kinuha ng Banal na Espiritu, tumigil ng Banal na Espiritu, the wicked one, sabi sa verse 8, and then shall that wicked one be revealed. That wicked one shall be revealed pag wala na ang banal na Espiritu. Pero hindi lamang yan, kapatid, ang mga events na mangyayari bago ma-reveal ang banal na Espiritu. Una, rapture of the saints, removal of the Spirit, siguro mas dapat tao na ito. Ito dapat yung number 3. Number 2, itong rapture of the saints. And number 1 dapat is what? The falling away. Ang sabi sa atin sa verse 3, first, there shall be a falling away first. Verse 3, let no man deceive you by any means. For that day shall not come except there come a falling away first. Ito ang gusto kong i-emphasize kanina na dapat familiar tayo sa mga nagaganap bago darating ang Antikristo. Baka ito na yung panahon. Baka ito na yung hinog na panahon para sa pagdating ng Antikristo. Alam natin, ang rapture, pag-agaw sa atin, pag-alis sa Banal na Espiritu. Pero yung mga nagaganap na habang nandito pa tayo sa lupa, ito, falling away. Ano ba ito falling away? Falling away means apostasy. Apostasy is what? Departure from the faith. On a worldwide scale na mangyayari yan. Worldwide scale. Departure from the faith. Ano yung departure from the faith? Hindi yung mananampalataya sa Panginoon at hindi talaga. Hindi yung pag mananampalataya sa Panginoon, tunoy yan, hindi na mawawala yan. Tinutukoy ko ulit din na faith ay mga beliefs or teaching. Pag-alis ng tao sa aral ng Biblia. Pag-depart ng mga tao sa aral ng Biblia. And I have listed some of the things, aral ng Biblia na iniwan na ng mga tao. Kaya ito na yun. Ito na yung falling away itong panahon na ito. And I have listed here, that was before, in the list, but I have only listed about 10. At ito po yung medyo kapuna-puna na paglisan ng tao sa katotohanan ng salita ng Diyos o sa katotohanan ng Biblia. Number 1, the denial of the revealed nature of the triune God. Ano ba yan? Napunan niyo ba yan? Yung denial ng tao sa nature ng Diyos that God is a triune God. Marami bang religion ngayon na hindi naniniwala sa Trinity? Yes. Yan. Denial of the faith yan. Denial of biblical teaching. Tayo po naniniwala sa Trinity. Pero marami nung nag-depart. Di siguro nila maintindihan ng Trinity. Di nila ma-reconcile. Alam niyo, I'll tell you a little secret. Trinity is a mystery. Kaya hindi talaga natin totally maunawaan niya. If you can have a full grasp of the Trinity, that is not a mystery at all. Hindi po natin mapupuli grasp ang Trinity because it is a mystery. Pero po, the best that I can
do to illustrate or explain the Trinity is that pag pinag-usapan po natin ng man, when we refer to three persons or three persons, you refer to what? Three beings. Ano? Kung tao ang pag-usapan. Pero kung God ang pinag-usapan, the three persons of the Godhead is equal to one. Three persons in one eternal being. At yung persona na yan, they are distinct one from the other. Kasi meron ibang version ng Trinity. Ano, na ang kalalabasan, hindi talaga Trinity, kundi oneness. Ang kalalabasan. At ang mga nagpo-promote niya ay mga Pentecostal. Sa mga Pentecostal, ang Father, siya na rin yung Son. At yung Son, siya na rin yung Holy Spirit. At yung Holy Spirit, siya na rin yung Son. At siya rin yung Father. Siya lang daw yung isang tao lang. Para daw ang tatay, pwedeng isa rin siyang anak, pwede rin siyang kapatid, pwede rin siyang ama, tatay. Pero, tumutukoy lang sa isang persona. Pero hindi ganun mga kapatid ng Trinity. Trinity is three different, distinct persons. Magkakaiba yan. Sa iisang divine being. Kaya yun po ang hiwaga ng Trinity. Ano? Paano ko nasabi yan, mga kapatid? Ano ba sabi ng Biblia? I am God, and besides me, there is none else. Ano ang ibig sabihin niya? Pag sinabi ng Bible, sinabi ng Diyos na, I am God, and besides me, there is none else. Ano ang ibig sabihin niya? There is only one God. Kaya huwag na tayo mag-isip na tatlo ang Diyos. Kaya sabi ng mga dating daan, sabi ng mga iglesia, kasi tatlo ang Diyos. Sinabi niya ng isa, yung kukulit, ano? Sabi niyo, ang Ama Diyos at ang Anak Diyos. Espiritu ang Diyos. Eh, sabi ng Biblia, ang Espiritu ang Diyos eh. Sinabi na ng Biblia, ang Anak Diyos. Sinabi na ng Biblia, ang Ama Diyos. Pero wala tayong mababasa sa Biblia na tatlo ang Diyos. Nasa Bible ba yung Ama, Diyos ang Ama? Nasa Bible. Nasa Bible ba na Diyos ang Anak? Nasa Bible din. Nasa Bible ba na Diyos ang Espiritu? Nasa Bible din. Pero sinabi ba na tatlo ang Diyos? Wala. Dahil sabi ng Bible, isa lamang ang Diyos. So, huwag pa natin pagtatalo-talunan. Kung sinabi na isa, di isa lang, period. Kung sinabi Diyos ang Anak at Diyos ang Ama, Diyos ang Espiritu, huwag na nyo sabihin tatlong Diyos. Tayo na lang ang nagkokonklude doon. Pero hindi gano'n ang konklusyon ng Biblia. Ang konklusyon ng Biblia, isa lamang ang Diyos. Dahil sabi niya, besides me, there is nothing else. There is no one else. There's only one God. Pero binanggit din sa Biblia na ang Diyos, ang Ama ay Diyos, at si Kristo ay Diyos. According to John 1:1, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. Tanong, sino yung Word doon? Sino sinasabi na the Word was God? Sino yung tinutukoy na and the Word was God? Sino yun? That is Jesus Christ. Paano sinalaman? John 1:14. And the Word was made flesh and dwelt among us. Napaka-direct ng verse na yan. Tumira sa mga tao. Nagkatawang tao. Sino tinutukoy nun? Ang tao lang normal, tinatawag na nagkatawang tao. Sino lang ang pwedeng magkatawang tao? Yung dating hindi tao, correct? Yung dating hindi tao, ikaw lamang ang pwedeng magkatawang tao. Kaya tayo ng mga ordinaryo, hindi tayo sinasabing nagkakatawang tao. Dahil hindi wala naman tayong prior existence. Ang pwede lamang masasabi ng nagkatawang tao, yung meron ng prior existence. At sino lamang yun? Si Jesus Christ lamang yun. And the Word was made flesh and dwelt among us. John 1:14. Kaya tinutukoy the Word sa verse 1, and the Word was God. That is Christ. Ganun din sinasabi sa 1 John 5:20. Ano? This is the true God and the Son of this is the true God and Savior, and that is the Lord Jesus Christ. He is the true God. At ang Espiritu ba ay Diyos? According to the Bible, sabi ni Peter kay Ananias sa Sapphira, who taught you to lie against the Holy Spirit? You're not lying to man, you're lying to God. Kanino nagsinungaling sina Ananias sa Sapphira? Sabi ni Pedro, hindi kayo nagsisinungaling sa tao. Nagsisinungaling kayo sa Diyos. At bakit kayo nagsinungaling sa Espiritu?
You're not lying to man, you're lying to God. Meaning Peter is telling us that the Holy Spirit is God. He recognizes that the Spirit is God. So ano mong pag-awayan natin? Ano? Pero mga kapatid, maraming religion ngayon ang hindi naniniwala sa Trinity. Dinideny nila ang Trinity. Kung hindi sila oneness, dalawa lamang ang kinikilala nilang deity. Ang Ama at ang Anak. At matindi pa ang kanilang pagkakapahayag sa Ama at sa Anak. Mas superior ang Ama kaysa sa Anak. Ang Anak daw po ay mas mababang uri. Dahil ang lumalang lang daw sa Anak ay ang Ama. Pero hindi ganun ang pahayag sa atin ng Biblia. Ang pahayag sa atin ng Biblia is that the three persons of the Godhead are all co-equal, co-eternal, and co-essential. Meaning, in essence, pantay-pantay lahat. Kung anong meron sa Ama, meron sa Anak, at meron sa Espiritu. Pare-pareho silang walang simula at walang katapusan. Tinawag bang eternal ang Ama? Yes. Tinawag bang eternal si Kristo? Sabi niya, I am the Alpha and the Omega. Walang simula at walang katapusan. Ang Espiritu, tinawag bang eternal? Ang pahayag sa Biblia sa Espiritu is the eternal Spirit. So, walang meron sa Ama na wala sa Espiritu. Walang meron sa Espiritu na wala sa Anak. So, pantay-pantay. Huwag na tayong magtago dun sa kanilang filosofiya na mas dakila raw ang nagsugo kaysa isinugo. Hindi yun ang mag-define kung sino ang mas superior at hindi mas superior. Pag-alalan natin, ano ba ang teaching ng Biblia? Meron sa Ama na wala sa Anak? Pero wala eh. Lahat ng ina-ascribe, lahat ng attribute na ina-ascribe sa Ama, ina-attribute din sa Anak. At lahat ng ina-attribute sa Anak are also equally attributed to the Holy Spirit. Kaya, they are all, these three persons of the Godhead are all co-equal, co-eternal, and co-essential. So there is a gross departure of people nowadays. That is a falling away. Ngayon na yan, yung falling away na yan. Secondly, before I go to the second, yung denial of the nature of the triune God, masyadong ini-small ngayon yung nature of God. Masyadong ordinary yung pagtanaw sa Diyos. Minsan, naririnig pa natin mga bata, mag-pray ka kay Papa Jesus. Papa Jesus. Parang hindi magandang pakinggan, Huwag natin siyang ikumpara sa biological father, Meron pa nagtuturo na si Jesus Christ may asawa. Asawa niya si Mary Magdalene. Nakita rin sa National Geographic. Ang mga archaeologists, they're trying to seek for archaeological proofs na mga Israelites naniniwala sa hindi sa monotheistic God, kundi sa Diyos na dalawa, babae at lalaki. Kaya daw merong mother nature, Tapos yung Esther or Istar. Merong altar for God and altar for the goddess. So, that is departing from the truth. Secondly, ano ba po ang dinideny ng mga panahon ito? Denial of the deity of Christ. Ano ba ang ibig sabihin ng deity? Deity means God, good, yung pagka-Diyos ni Kristo. Why? They reduce Christ to a mere human. Pero atin ang paniniwala, ang Panginoon sa Kristo is both 100% God and 100% man. Kaya siya po yung tinatawag na the God-man. Hindi po siya 50-50. Kung 50-50 siya, parang isang Hercules. A strong man. Bakit? Half God, half man. Pero hindi yung ganun ng Diyos. He is not half God and half man. He is 100% God and 100% human. At bakit po necessary na Diyos na nga siya ay inassume pa niya pagiging tao for the purpose of becoming our mediator. Hindi mo kasi kung pwede na mediator ka, you will just represent only one side. Kung hindi siya nagkatawang tao at Diyos lamang siya, tanging interest ng Diyos ang kanya pa i-represent.
If he is to be a mediator, he must be also qualified to mediate for the interest of man. Kaya nga naging ano siya, God-man. Kaya sabi sa 1 Timothy 2:6, there is only one mediator between God and man. That is the Lord Jesus Christ, because He is the only one that is a God-man. Hindi kasali si Mary sa mga mediator. Isa lang ang pwede mag-mediate. Yung 100% God and 100% human. Kailangan niya mag-assume ng humanity. Kailan siya nagkaroon ng humanity, ng kanyang pagkatao? Sa kanyang incarnation, when He was born in Bethlehem. And up to now, human na ating Panginoon. Pero sa kanyang humanity, andun pa rin ang 100% God. He is 100% man, 100% woman. Also known as the doctrine of hypostatic union. Hypo is beneath the skin. Hindi lang siya ordinaryong tao, kundi sa kanyang pagkatao, siya po'y 100% God. Pero anong mga grupo ngayon ang nagtuturo ng tao lang sa Christian believers? Iglesia, Kapita, Jehovah's Witnesses, sabi nila lang lamang daw sa Kristo. Mga Mormons, departing from the teaching of the Bible. Marami ba silang followers? Dito lamang sa signal, ilan na iglesia nito? Meron na nga sa signal dyan sa palengke, meron pa dyan. At meron pang luma, maliit, doon sa dumating ng Trimlan. Yung dati, yung luma. Tapos meron pa dyan sa Bandaryan, yung lilipo ko sa kaliwa. Meron pa dyan sa palengke. And we are only talking of Signal Village. Marami silang followers, marami silang disciples. At ang Iglesia ni Cristo, worldwide na. And yet their teaching is, Jesus Christ is not God. They deny the deity of Christ. Alam niyo ang implication niya? If Christ is not God, we do not have a Savior. Kaya pwede lang maging takapagligtas ay ang Diyos. Kung tao lang sa Kristo is not qualified to be a Savior. Dahil walang tao pwedeng magiging takapagligtas because by nature we are all sinners. Only God is qualified to save. Kaso nga lamang sabi ng Biblia, ang salvation is by the shedding of blood. Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Hindi mo may shed ang blood ng Diyos na Espiritu. Kaya kailangan niya magkaroon ng humanity. Kailangan niya magkaroon ng flesh for the shedding of blood of God. Dahil ang God, Espiritu, walang blood. Sabi ng Bible, without shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya kailangan niya magkatawang tao para bumago sa kanyang dugo sa kapatatawan ng ating mga kasalanan. Kaya yung namatay sa krus ng Kalbaryo, yung Diyos yun, ang Panginoon sa Kristo, na nagbuhos ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi pinag-uusapan yan yung gaano maraming dugo ang nabawas. Pinag-uusapan yan, sino yung namatay? Ang namatay ay ang anak ng Diyos. The second person of the Godhead. And His death is sufficient to pay for our sins. Sapat yun. May kukumpara natin, graphic illustration lang, May kukumpara niyo ba ang tao sa uod? Parang tayo yun, Kumbaga, ang Diyos, siya yung tao at yung uod tayo, mga tao ang uod. Papayag ba kayo na ang anak ninyo ay mga matay para sa uod? No. Bakit? Hindi niyo may kukumpara value ng anak ninyo na tao sa value ng uod. Tama? Kaya kung magsasakripisyo ang anak mo para lang hindi sunugin ng mga uod, ano yan? That's mind-boggling. Pagka napakahirap isipin yan. Kulang, hindi sapat na comparison yung value ng uod sa value ng buhay ng tao. And yet, that illustrates, kapatid ko, ano nangyari sa kalagayan natin. Diyos ang namatay para sa tao. Kaya sobra-sobra pa tayo doon. Kahit ilang milyong mundo, at ilang bilyong mundo ng mga tao, mga kapatid, nakakasapat yan na pangbayad sa kasalanan. Dahil pinag-uusapan dyan, sino yung namatay at ang namatay ay ang anak ng Diyos. So there is a need for Christ to assume humanity for the sake of our salvation. Kaya kung dinideny nila na siya nagkatawang tao ng Diyos, wala silang tagapagligtas.
Kaya paniniwala ko mga kapatid, walang iglesia maliligtas. Na kanyang paniniwala, si Kristo'y tao lang. Ang alam ko, ang mga iglesia ni Kristo na naligtas, inabandon yung paniniwala na si Kristo'y tao lang. Hanggat hindi mo kinikilalang Diyos si Kristo, hindi ka maliligtas. Kaya wala kang tagapagligtas na tao. At meron na po kung alam ng mga iglesia na naligtas. Pero ngayon, ang paniniwala, iba na. Hindi lang tao si Kristo. Si Kristo ay Diyos. Amen, brother. Amen. Handugan niya. Hinandog yan kay iglesia. Wala pang kabata, iglesia niya. Ang dating paniniwala, si Kristo ay tao lang. Pero nung maligtas, ay iba na paniniwala sa Kristo Diyos. Pero kung mananatili ka sa belief na si Kristo ay tao lang, hindi maliligtas ang tao ganyan na paniniwala. Awa-awa ang kanilang kalagayan. What else? Ano po ang mga paglayo? Ano pa mga teaching ng Bible ang inabandona? Iniwan ng mga tao. The denial of the inspiration, inerrancy, and absolute authority of the Bible. I repeat, denial of the inspiration, inerrancy, and absolute authority of the Bible. Ano po ba yung inspiration? Sabi ng book of 1 Timothy, all scripture is given by inspiration of God. That's Theopneustos. Theopneustos is God breathed. God breathed. Kasi parang sasalita ka, may breath na lumalabas. Meaning, galing sa bibig ng Diyos. Lahat ng kasulatan dito sa Biblia, letra for letra, word for word, lahat dito na nasa Bible, nagmula sa bibig ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng inspiration. Yung po mga tao, about 40 writers, mga 40 tao na nagsulat ng Biblia, hindi nila mismo isip ang Biblia. Hindi naggaling sa kanila yan. Because according to Peter, holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. Totoo po na mayroon mga portions ng Bible na writings ni Apostle Paul, sinulatan ni Timothy, but he is not aware, or he was not aware, that while he was writing his epistle, understand ang inspiration ng Holy Spirit, so much so that the things that he has written is actually the words that God intended for him to write. So nilukuban ang kapangyarihan ng Diyos that it will be free from any error. That it will be exactly the same teaching that God would want to tell people. Yung mga sinusulat ng mga apostol. Yan ang inspiration. At maraming na ang kumokontra sa inspiration of the Bible. Kinokontra nila ng Biblia kung walang error. Kaya nila binabasa ang Biblia para hanapan ng error. They are fault finders. They are only out to seek for errors in the Bible. So mga fault na nasa Bible. Samantalang yung mga tama na tinuturo ng Biblia, nilalampas-lampasan lang yan. Hinigor niya. Pero yung mali ang kanilang inaanap. Nag-hunting kung anong mali. At alam niyo po ba ang implication niyan, mga kapatid? Ang implication pag hindi natin kinilala ang inspiration at ang inerrancy ng Biblia, walang mali ng Biblia, meaning yan, walang final authority ng Biblia. Pag walang authority ng Biblia, malaya ka ng gawin lahat ng kasalanan gusto mong gawin. Dahil wala namang nagbabawal, wala namang nagsasabing mali ang ginagawa. Kasi na-convince mo ang sarili mo, napaniwala mo ang sarili mo na hindi nagsasalita ang Diyos. At hindi ginagawa ng Diyos ang ginagawa. Ano yan mga kapatid? That's a very subtle way. Masyadong tusok na pamamaraan ng tao yan. Para masunod lamang niya ang kanyang bisyo, ang kanyang kasalanan. He will try to convince himself that God did not speak against the sins that he wants to commit. Kaya ano gagawin niya? He will attack the inerrancy of the Bible. He will attack the inspiration of the Bible. He will attack the authority of the Bible. Para hindi siya makorek. Hindi siya masaway sa kanyang mga ginagawang kasalanan. Yan ang gusto ng tao. Kaya ano gagawin niya? He will deny that God has spoken. He will deny the authority of the words of God. Another denial from the faith is the denial of salvation by grace through faith alone. Pagtanggi ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya lamang. Sa biyaya tayo ng naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo, ang pinaka-popular ngayon na pagtuturo tungkol sa kaligtasan,
Hindi naman nila dinideny ang biyaya. Pero kailangan ang biyaya yan ako. Lalaki pa ng gawa. Ang kanilang filosofiya, ang pananampalataya ron ng walang gawa ay hindi sapat. Yan ay baog. Yan ay patay. Pero yan mga kapatid, that is a wrong interpretation of the things spoken by James. James 2:14 yan. Pag-check ano sa James chapter 2. Nasabi diyan, ang pananampalataya walang gawa ay patay o baog. Kaya ang kanilang interpretation diyan, hindi sapat ang pananampalataya. Dapat ay lalakipan mo ng gawa ang pananampalataya. Ginagamit pa nila yung kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero walang kinalaman sa kaligtasan niya. Kaya ang turo ng Biblia sa atin, Ephesians 2:9. Not of works, lest any man should boast. Ang teaching sa atin ng Bible, Titus 3:5, not by works of righteousness which you have done, but according to His mercy set us. Lahat ito, ang verse ito, they exclude work. Walang kinalaman ang work sa kaliligtas. Ano? Ng isang tao. Walang kinalaman. Because the teaching of the Bible is we are saved by grace alone.